Ito ang movie na may pinakamadaming twist na napanood ko this year. Isang lalaki kasama ang asawa niya ang nagbakasyon sa ibang bansa para sa first anniversary nila. Pero ang masaya nilang bakasyon ay mauuwi sa takot at gulo nang bigla na lang mawala yung asawa niyang babae. Sa pag-aalala, dito siya humingi ng tulong sa mga pulis pero walang tumutulong sa kanya. Pero isang araw pagkagising niya, bigla na lang bumalik yung asawa niya pero imbes na matuwa siya, nagulat siya dahil nag-iba na ang itsura nito. Nagulat siya, natakot at pinilit nga siya sa mga taong hindi to yung asawa niya pero walang naniniwala sa kanya. At sa gitna ng investigasyon, meron silang malalaman tungkol doon sa lalaki na mas lalo nila siyang hindi paniniwalaan. Kaya para hanapin yung katotohanan, hihingi ng tulong yung lalaki sa isang magaling na abogado. Sa gitna ng paghahanap niya sa nangyari sa asawa niya, marami silang malalaman at mabubunyag sa isa't isang paniguradong gugulat din sa inyo. Title ng movie, Lost in the Stars 2023. Isa itong mystery drama thriller movie and para sa akin, natimpla nila yun ng maayos. Bibihira lang ako manood ng mga movies galing China, maliban dun sa mga kung fu movies nila, kaya nagulat talaga akong nagustuhan ko to. Kung mahilig kayo sa mga Korean movies, then paniguradong magugustuhan nyo rin to kasi same vibes lang naman sila. Kung gusto nyo ng mga movies na tipong what the or pute kalaka, sabi ni, then eto ang panoorin nyo. Yung twist dito, may twist pa na may twist pa. Kung hindi kayo magulat sa ending or twist nito, babayaran ko yung ticket nyo. Hindi, joke lang. Habang pinapanood ko to, naalala ko dito yung Money Heist na series, pati na rin yung The Game na movie. Basta, grabe yung twist dito na habang tumatagal, mas lumalala ng lumalala and yung akala mong alam mo na, hindi pa pala. Parang every now and then, parang may boom na darak sound. Yung isang twist dito nakita ko nang ginamit sa Seven, sa I Saw the Devil, and kung napanood nyo na yung dalawang movie na yon, panigurado, alam nyo na kung ano yon. Galing ng performance ng mga actors dito na nabenta talaga nila yung film with their amazing performances and acting na maiinis, kakabahan at matatakot ka talaga sa kanila. Ang sarap din panoorin nito kasi ang ganda ng visual, cinematography, and yung color ng film. Regarding the color, personal opinion ko lang, I think sana mas pinili nila yung much more darker tone and mood. Kasi parang mas bagay siya doon sa mga scene lalo na sa premise nito. I think mas magiging effective lang yung mga reveal and serious scenes kung ganito sana yung look instead na masyadong makulay. Regarding the plot, nakuha ko agad ng story dahil sobrang naman talagang interesting nung plot nitong movie na naipakita agad nila sa audience yung mystery elements ng film. I love the reveal doon sa may lawyer and sa mga ka-theater niya na sila-sila lang din pala yung nakasama nung lalaki throughout the movie. Siguro may mga part lang sa may umpisa na nangangapa pa ako and medyo naguluhan. Kasi yung movie more on ikikwento niya along the way kaya chill ka lang kung meron ka pang hindi masyadong mag-get sa umpisa. May mga music videos types of scene din pala dito na parang katumbas siya ng mga sayawan sa mga Bollywood and Tollywood movies. Mga mahahabang scene sila dito na para lang silang nasa music video na hindi na rin nakakagulat kasi nakapanood na rin naman ako ng mga movies galing sa bansa nila. So baka ma-culture shock lang kayo sa mga scenes na yon kung napanood nyo, katulad ko. Pero ayun nga, alam ko naman kung saan galing tong movie na to na normal lang naman sa kanila yung mga ganon and hindi naman ganon kahaba yung mga scenes and tamang-tama lang naman yung timing niya within the movie na hindi naman nakaka-distract. Compact and tight naman yung story na halos lahat ng plot holes na cover naman nila pero may mga iilan din namang hindi. Siguro kung meron ako negative comments, una is yung sa color nga ng film na katulad ng sinabi ko kanina. And sunod siguro yung pagiging unreliable narrator nung mismong bida. Since sa twist nga dito, siya yung may ginawang mali so it doesn't make sense na kahit mag-isa siya, hindi pa rin niya dinadrop yung act niya. Suggestion ko lang na medyo cliche, sana nagka-amnesia siya or something pagkatapos niyang gawin yung krimen. So para mas mag-make sense lang na kahit mag-isa siya, inspired pa rin siyang hanapin yung asawa niya. May mga certain plot holes din na paano lang nagawa yung plano nila sa loob lang ng 15 days. Kasi para sa akin yung 15 days, hindi lang siya enough para i-set up yung mismong twist ng movie. It doesn't make sense din na mas pinili nila mag-focus sa pagpapaamin doon sa lalaki kaysa hanapin nila yung babae. Kumbaga paano kung buhay pa pala yung babae sa loob ng 15 days na yon, edi nagsayang lang sila ng oras. Kumbaga lumalabas yung goal nila is more on recovery rather than rescuing yung kaibigan nila. Kasi kung gusto nilang mahanap yung babae kung buhay pa ba or hindi, pwede naman nilang dukutin na lang yung lalaki tapos pahirapan nila or something, panigurado naman aamin din naman siya. And hindi ko lang sure if na-miss ko lang, medyo hindi lang realistic na hindi man lang alam nung lalaki yung itsura ng best friend ng asawa niya kahit sa picture man lang. May mga times lang din na predictable na yung twist siguro sa dami ko na rin napanood. Pero regardless, I loved it kasi kahit may mga parts akong nahulaan, may mga parts din naman na hindi ko rin in-expect. Ayun, isa to sa mga pinakamagandang movie na napanood ko in a while. And ipapalabas to sa mga sinihan on September 27, 2023, so abangan nyo na lang.
Again, ang title nito, Lost in the Stars, and ang torta rating ko ay 9 out of 10. Tingnan natin ano to.